Isang gabi na lang, Van. Pagkatapos nito, hinding-hindi mo na makikita ang pagmumukha ko. Iyon ang huling hiling ni Mira bago niya nilisan ang malapalasyong impyerno ng mga Ledesma. Habang si Van ay nagpapakasa sa yaman, si Mira ay nagdurusa sa hirap, bitbit ang isang sikretong magpapabagsak sa korona ng kanyang asawa. Sino nga ba ang tunay na talo sa larong ito ng pag-ibig at kapangyarihan? Magagawa bang hilumin ng panahon ang sugat na dulot ng kataksilan o tuluyan na itong mauuwi sa paglisan? Pirman mo na yan, Mira. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas ng pamamahay na ito na parang basurang walang pakinabang. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila talim ng labahan na humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala ng mansyong Ledesma. Sa harap ni Mira, ang mga papel ng divorce ay nakalatag sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling mahogany, tila isang hatol ng kamatayan na nakasulat sa itim na tinta. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Mira ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang baso ng maligamgam na tubig at gamot para sa lagnat. Kanina pa siya naghihintay sa pag-uwi ni Van, ang kanyang asawa. Buong gabi siyang nagbantay, tinitiis ang hapdi ng kanyang lalamunan at ang bigat ng kanyang katawan dahil alam niyang uuwi itong pagod at masama ang pakiramdam mula sa sunod-sunod na business meetings. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang malamig na mukha ng kanyang biyanan ang sumalubong sa kanya, kasama ang katotohanang matagal na pala nilang pinagplanuhan ang pagtatapon sa kanya. Mula simula, alam mong hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Pagpapatuloy ng matanda, habang diring-diri na tinitingnan ang simpleng pambahay na suot ni Mira. You were just a temporary fix for Van's public image. Ngayong nakuha na namin ang merger sa mga Montenegro, wala ka ng silbi. So be a good girl and sign the papers. Huwag mo nang gawing miserable ang buhay ng anak ko. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang pagbukas ng malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Van. Ang kanyang tindig ay bakas ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay tila 2 pirasong yelo na walang anumang emosyon. Hindi siya tumingin kay Mira. Dire-diretso siya sa bar counter at nagsali ng alak. Tila ba ang asawang nakatayo sa gitna ng sala ay isa lamang anino o isang piraso ng muebles na hindi dapat pag-aksayahan ng pansin. Van! Halos pabulong ang tawag ni Mira. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsusumamo. Uminom ka muna ng gamot. May lagnat ka rin ba? Namumutla ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. See? This is why you don't belong here. Ang kitid ng utak mo. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kalayaan ni Van at ang kinabukasan ng kumpanya. At ang iniisip mo pa rin ay ang pesteng gamot na, yan? Sign it, Mira, now. Dahan-dahang binitawan ni Mira ang baso. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang bawat pagtibok nito ay nagdadala lamang ng matinding sakit. Tiningnan niya si Van, umaasang makakakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan sa mga mata nito. 3 taon. 3 taon siyang nagsilbi bilang asawa nito. Siya ang nag-aayos ng bawat kurbata nito. Siya ang nagluluto ng paborito nitong sinigang tuwing hating gabi. Siya ang tahimik na yumayakap dito sa tuwing binabangungot ito sa gitna ng gabi. Ngunit si Van ay nanatiling tahimik. Inubos nito ang alak sa isang lagok bago dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang kanyang tinig, nang magsalita siya, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Mira sa buong buhay niya. Gawin mo na ang sinasabi ni Mama. Mira, I'm tired. I want this over with by tomorrow morning. Ang mundong ginawa ni Mira sa loob ng 3 taon ay gumuho sa isang saglit. Ang bawat sakripisyo, ang bawat paglunok niya ng pride sa tuwing iniinsulto siya ng kanyang biyenan, at ang bawat gabing paghihintay niya sa lalaking ito
ay nauwi lamang sa wala. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang lamig ng aircon sa mansyon ay tila pumasok sa kanyang mga buto na naging dahilan upang manginig ang kanyang buong pagkatao. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang mga luha ay tahimik na umagos, tila mga ilog na nawala ng direksyon. Ang kanyang paningin ay lumabo, at ang bawat hininga ay naging isang pakikipaglaban. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang bigat nito ay tila isang dambuhalang bato. Ngunit bago idampi ang tinta sa papel, tumingala siya kay Van. May isang huling alab ng katapangan sa kanyang mga mata. Isang huling hiling mula sa isang babaeng malapit nang mamatay ang kaluluwa. Pipirmahan ko ito, Van. Wika niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. Aalis ako sa buhay ninyo nang walang kinuha kahit isang sentimo. Pero may isang hiling ako. Isang huling gabi. Isang gabi na magkasama tayo. Bilang tunay na mag-asawa. Pagkatapos nito, hinding-hindi mo na muli makikita ang pagmumukha ko. Hinding-hindi ko na muling haharangan ang daan mo patungo sa tagumpay na gusto ninyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ni Van ang kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, may kung anong kumislap sa kanyang mga mata. Galit ba ito? O isang nakatagong sakit? Hindi masabi ni Mira. Isang gabi. Tanong ni Van. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Para saan? Para makuha mo ang loob ko? O para humingi ng dagdag na settlement? Para sa alaala, Van. Sagot ni Mira. Habang ang isang luha ay pumatak sa dokumentong nasa harap niya, na naging dahilan upang kumalat ng bahagya ang tinta. Dahil sa loob ng 3 taon, tila ako lang ang nakakaalala na may asawa ako, isang gabi lang. Pagkatapos noon, malaya ka na. Tiningnan ni Van ang kanyang ina, na kasalukuyang namumula sa galit, at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Mira. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Fine, one last night. Sana matapos na ang kahibangan mong ito. Tumalikod si Van at nagsimulang umakyat sa hagdan. Iniwan si Mira na nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Doon, sa ilalim ng nagniningning na chandelier, ang babaeng itinuring na anino ay unti-unti nang naglalaho. Hawak ang panulat. Muling tumingin si Mira sa divorce papers. Sa loob-loob niya, alam niyang ang gabing ito ang magiging simula ng kanyang wakas. O marahil, ang simula ng isang lihim na habang buhay niyang dadalhin. Bakit nga ba sa huling pagkakataon, ang tanging hiling niya ay ang lalaking siya rin ang mismong huling dudurog sa kanyang puso. Iwan mo ang lahat ng alahas na, yan, kahit ang singsing sa daliri mo, dahil hindi mo yan pinaghirapan. Galing yan sa pera ng mga Ledesma. Ang malamig na utos ni Doña Consolacion ang sumalubong sa bukang liwayway ni Mira. Nakatayo ang matanda sa tapat ng pinto ng silid. Tila isang tanod na sinisigurong walang anumang mahalagang bagay ang makakalabas kasama ng babaeng itinuring nilang mantsa sa kanilang dangal. Dahan-dahang hinubad ni Mira ang singsing na may malaking diamante. Inilapag niya ito sa ibabaw ng dresser kasama ang mga kwintas at hikaw na kailanman ay hindi naman nagbigay sa kanya ng tunay na ningning. Ang tanging itinira niya ay ang isang lumang pitaka at ang suot niyang kupas na asul na bestido. Ang parehong bestidong suot niya noong unang gabi siyang dinala ni Van sa mansyong ito. Bago siya tuluyang lumabas, binalingan niya ang kama kung saan mahimbing pa ring natutulog si Van. Ang huling gabi nila ay hindi naging puno ng mga salita. Puno ito ng mga haplos na tila nagpapaalam, ng mga halik na lasang luha, at ng isang pagkapit na tila nalulunod sa gitna ng karagatan. Gusto niyang haplusin ang buhok nito sa huling pagkakataon, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang pagmamahal niya ay isa ng lason na kailangan niyang ilayo sa lalaki. Laya ka na, Van. Bulong niya sa hangin bago tuluyang humakbang palabas.
Sa gate ng mansyon, hinarang siya ng 2 gwardiya. Sa utos ng kanyang biyenan, sa pilitang binuksan ang kanyang maliit na bag. Nagkalat sa semento ang kanyang ilang pirasong damit, ang kanyang luma at sirang suklay, at isang maliit na devosyonal. Pinanood ni Mira ang eksena ng walang kibo. Ang bawat paghalughog nila sa kanyang gamit ay tila paglapastangan sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Wala siyang ninakaw, senyora, ulat ng gwardiya. Isang mapanguyam na ngiti ang ibinigay ni Doña Consolacion mula sa balkonahe. Mabuti naman, baka kasi pati ang mga pilak na kubyertos ay isilid mo pa sa bag mo. Sige na, lumayas ka na, bago pa magbago ang isip ko at ipakulong kita sa pang-iistorbo sa anak ko. Naglakad si Mira palabas ng subdibisyon. Walang taxi, walang kotse. Ang init ng sumisikat na araw ay tumatama sa kanyang balat. Ngunit ang nararamdaman niya ay ang matinding panginginig. Habang papalayo sa marangyang komunidad, unti-unting bumibigat ang kanyang bawat hakbang. Ang ingay ng mga sasakyan at ang usok sa kalsada ay tila sumasakal sa kanya. Pagdating sa terminal ng bus patungong probinsya, huminto ang mundo para kay Mira. Ang bawat mukha ng tao sa paligid niya ay lumalabo. Ang ingay ng mga konduktor na sumisigaw ng destinasyon ay tila naging isang malat na ugong sa kanyang pandinig. Biglang nakaramdam si Mira ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at bago pa siya makakapit sa sandalan ng upuan, ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Nagising si Mira sa loob ng isang maliit at amoy gamot na silid. Ang puting kisame ay tila bumubulong ng isang bagong katotohanan. Isang nurse ang lumapit sa kanya, may hawak na chart at isang baso ng tubig. "Gising ka na pala, ma'am," malambot na wika ng nurse. "Masyadong mababa ang blood sugar mo at sobrang pagod ang katawan mo. Pero huwag kang mag-alala, ligtas ang baby." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Mira. "Baby? Opo. Mag-6 na linggo na kayong buntis, ma'am. Kailangan ninyong mag-ingat lalo na't medyo maselan ang lagay ninyo dahil sa stress." Napahawak si Mira sa kanyang tiyan. Isang munting buhay. Isang bunga ng huling gabi ng pag-ibig at bighati. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang anghel na ipinagkatiwala sa kanya. Ngunit kasabay ng ligaya ay ang matinding takot. Paano niya palalakihin ang batang ito nang mag-isa? At ang mas malaking tanong, ano ang gagawin ng mga Ledesma kapag nalaman nilang may tagapagmana pa palang naiwan sa sinapupunan ng babaeng itinapon nila sa lansangan? Tumingin si Mira sa bintana ng klinika. Ang langit ay unti-unti nang nagkukulay kahel. Ang munting buhay sa loob niya ay hindi lang basta sanggol. Ito ang kanyang lakas. At ito rin ang kanyang magiging pinakamalaking sikreto. Bakit sa dami ng kinuha sa kanya ng tadhana, ang tanging naiwan ay ang bagay na maaari ring maging dahilan ng kanyang panibagong paghihirap. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na dumiin sa dibdib ni Van paggising niya. Sanay siya na sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, ang halimuyak ng sampagita at ang mahinang kaluskos ng pagkilos ni Mira. Sa loob ng banyo ang bumubuo sa kanyang umaga. Ngunit ngayong araw, ang hangin ay amoy alikabok at kawalan. Dahan-dahan niyang kinapa ang kabilang panig ng kama. Malamig. Masyadong malawak ang espasyong naiwan ng babaeng 3 taon niyang binaliwala. Bumangon siya at tumungo sa tapat ng salamin. Umaasang makikita ang kanyang asawa na nag-aayos ng kanyang kurbata. Gaya ng ginagawa nito tuwing umaga nang may kasamang matamis na ngiti. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang sarili niyang refleksyon. Isang lalaking mayaman, makapangyarihan, pero tila unti-unting nauubusan ng hininga. Sa ibabaw ng side table, isang maliit na piraso ng papel ang nakapatong sa ilalim ng lamp. Kinuha ito ni Van. 3 salita lang ang nakasulat doon, gamit ang pamilyar at maayos na sulat kamay ni Mira.
Laya ka na. Nilukot ni Van ang papel. Dapat ay masaya siya. Ito ang gusto niya, hindi ba? Ang mawala ang obligasyong itinali sa kanya ng isang arranged marriage. Pero bakit tila may kung anong kumukurot sa kanyang puso? Bakit sa halip na ginhawa ay parang isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang sumama sa pag-alis ng babaeng yon? Van anak, bakit hindi ka pa nakabihis? Ang boses ni Doña Consolacion ay masiglang umalingaw-ngaw habang papasok ito sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila nagdiriwang. May celebration tayo mamayang gabi. The Montenegros are coming at kasama nila si Cassandra. This is the perfect time to show everyone that you are finally free from that gold digger. Mama, kapapaalis lang ni Mira. Mahinang sagot ni Van. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. At iyon ang pinakamagandang balitang natanggap ko sa taong ito. Tawa ng matanda. Huwag mo na siyang isipin. Pinabaunan ko siya ng sapat na kahihiyan para hindi na muling magpakita rito. Ngayon, mag-focus ka sa tunay mong katapat. Kinagabihan, ang mansyong Ledesma ay napuno ng tawanan at tunog ng mga mamahaling basong nagkakalitugan. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Nakasuot ng tuxedo si Van, nakatayo sa gitna ng mga bisita, habang si Cassandra Montenegro ay nakakapit sa kanyang braso. Cassandra was beautiful, sophisticated, and rich. Everything Mira wasn't. Pero sa bawat tawa ni Cassandra, ang tanging naririnig ni Van ay ang mahinang boses ni Mira na nagtatanong kung kumain na ba siya. Hindi nakatiis si Van. Iniwan niya ang pagtitipon at bumalik sa silid na dati nilang pinaghahati ang dalawa. Gusto niyang hanapin ang pabango nito, kahit anong bakas na magpapatunay na hindi lang panaginip ang 3 taon. Binuksan niya ang drawer ng vanity mirror ni Mira. Walang naiwan na alahas, walang mamahaling gamit. Ngunit sa pinakasulok ng drawer, may isang maliit na plastic na nakatago. Kinuha ito ni Van at tiningnan sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Mga vials ng antidepressants at matatapang na sleeping pills. Marami ang bawas. Napahawak si Van sa gilid ng mesa. Bakit uminom si Mira ng ganito karaming gamot? Ganoon ba kabigat ang dinadala nito habang siya ay abala sa kanyang kumpanya? Ganoon ba ito kamiserable sa piling niya na kailangan nitong dumaan sa ganitong paraan para lang makatulog? Ang bawat tableta ay tila isang sumbat na bumabaon sa kanyang konsensya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kanyang study room. Nakapatong pa rin doon ang divorce papers na pinirmahan ni Mira kagabi. Kinuha niya ang folder, balak sanang itabi na ito nang tuluyan para matapos na ang lahat. Ngunit nang tignan niya ang huling pahina, ang kanyang hininga ay tila nabilaukan. Sa tabi ng pirma ni Mira, may isang maliit at tuyong mantsa ng kulay kalawang. Hindi ito tinta. Isang patak ng dugo ang naroon. At sa tabi nito ay may bakas ng kuko na tila pilit ibinaon sa papel dahil sa matinding pagpipigil ng sakit. Nanlamig ang buong katawan ni Van. Naalala niya ang nanginginig na kamay ni Mira kagabi. Hindi lang pala luha ang ibinigay nito sa kanya. Ibinigay nito ang huling patak ng kanyang buhay para lang makuha niya ang kalayaang hinihingi niya. Anong ginawa ko? Bulong ni Van habang ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Sa labas, maririnig ang masayang tawananan ng mga bisita at ang malakas na boses ni Doña Consolacion na ipinagmamalaki ang kanilang bagong tagumpay. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, si Van Ledesma ay unti-unti nang nilalamon ng isang katotohanang hindi niya kayang takasan. Hindi ang amoy ng mamahaling pabango at malamig na tiles ng mansyon ang sumalubong kay Mira, kundi ang amoy ng basang lupa, usok ng nagsisiga ng tuyong dahon at ang sariwang simoy ng hanging galing sa dagat. Ito ang amoy ng tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay hindi naghahanap ng yaman, kundi ng katapatan. Matapos ang mahabang biyahe sa bus na tila walang katapusan, narating din ni Mira ang maliit na barangay sa gilid ng bundok kung saan nakatira si Lola Itang, ang vunoy na nagpalaki sa kanya bago siya napadpad sa Maynila at naging asawa ni Van.
Sa bawat hakbang niya patungo sa maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa, tila unti-unting nababawasan ang bigat na dala ng kanyang mga balikat. Lola Itang, halos pabulong na tawag ni Mira nang makita niya ang matanda na abala sa pagwawalis sa bakuran. Tumigil ang matanda sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong tumingala. Ang mga mata ay nanlabo na sa katandaan, ngunit malinaw pa rin ang pagmamahal na nakaukit sa mga kulubot nitong mukha. Binitawan ng matanda ang walis tingting na lumikha ng mahinang kaluskos sa lupa bago ito mabilis na lumapit sa kanya. Diyos ko, Mira. Anak? Ang boses ni Lola Itang ay puno ng pagkagulat at pag-aalala. Agad nitong hinawakan ang mga pisngi ni Mira. Bakit ka nandito? Bakit tila ang payat mo at ang lalim ng iyong mga mata? Anong nangyari sa Maynila? Hindi na nakasagot si Mira. Yumuko siya at kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Isang tradisyong kailanman ay hindi niya nakalimutan. Sa pagdampi ng likod ng kamay ni Lola Itang sa kanyang noo, doon na bumigay ang lahat ng pader na pilit niyang itinatayo sa loob ng 3 taon. Humagulgol siya sa bisig ng matanda. Isang iyak na hindi para sa atensyon, kundi para sa pagpapalabas ng lahat ng lason na naipon sa kanyang puso. Dinala siya ni Lola Itang sa loob ng bahay. Pinaupo siya nito sa isang lumang bangko at ipinaghanda ng mainit na lugaw na may tuyo. Walang mga gintong kubyertos, walang mga serbidor na nakabantay, pero ang init ng pagkain ay tila isang yakap na humihilom sa kanyang nanlalamig na sikmura. Kain ka muna, anak. Huwag mong isipin ang bukas. Nandito ka na sa piling ko. Walang mananakit sa iyo rito. Malambot na wika ni Lola Itang habang hinahaplos ang kanyang buhok. Habang dahan-dahang kumakain, tumingin si Mira sa paligid. Ang bahay ay luma na, ang bubong ay may ilang butas, at ang dingding na kawayan ay may mga puwang kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. Ngunit sa kabila ng kahirapan, nararamdaman niya ang kapayapaan. Wala rito si Doña Consolacion para laitin ang kanyang suot. Wala rito si Van para baliwalain ang kanyang presensya. Hinawakan ni Mira ang kanyang tiyan sa ilalim ng lamesa. Isang lihim na pag-uusap ang namagitan sa kanya at sa munting buhay sa loob. Dito tayo titira, anak. Hindi man tayo mayaman, pero dito, hinding-hindi ka magiging isang pagkakamali. Dito, mamahalin ka namin. Lola, sabi ni Mira matapos ang mahabang katahimikan. Wala na po kami ni Van. Iniwan ko na po ang lahat. Pati po ang pangalang Ledesma, ibinalik ko na sa kanila. Hindi nagpakita ng gulat si Lola Itang. Isang matalino at mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Matagal ko nang alam na ang isang rosas na katulad mo ay malalanta lamang sa palasyong gawa sa yelo, Mira. Mabuti at bumalik ka bago ka pa tuluyang maging bato. Nang gabing iyon, natulog si Mira sa isang banig sa sahig, katabi ang bintanang nakabukas sa ilalim ng mabituing langit. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila isang oyayin na nagpapatulog sa kanya. Wala na ang malambot na kama ng mansyon, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, hindi na siya uminom ng sleeping pills. Ngunit habang siya ay papalubog sa mahimbing na tulog, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ni Van noong huling gabi nila, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila may gustong sabihin pero hindi magawa. May mga tanong na naiwan sa hangin. Ano ang gagawin ni Van kapag nalaman niyang ang kalayaang hiningi nito ay may kasamang isang buhay na habang buhay na mag-uugnay sa kanila? At hanggang kailan mananatiling lihim ang munting anghel na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para muling huminga? Sa malayo, ang tunog ng alon sa pampang ay tila isang babala na ang bawat pag-alis ay may dala ring muling pagtatagpo. Hindi niya kinuha ang pera, Mama. Ikaw ang naglipat nito sa account na hindi niya alam. Ang tinig ni Van ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang dambuhalang bumabagsak na pader.
Nakatayo siya sa gitna ng opisina ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng mansyon, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang asul na folder. Sa loob nito ay ang mga bank statement at audit reports na 3 taon niyang hindi pinansin dahil sa sobrang tiwala sa kanyang ina. Pumasok si Doña Consolacion. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng awtoridad. Hindi man lang siya nagulat. Sa halip, dahan-dahan siyang naupo sa kanyang mamahaling silya at nag-ayos ng kanyang perlas sa leeg. I saved you, Van. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng yon ay parang isang anay na unti-unting sisirain ang pundasyon ng ating pamilya. Sagot ng matanda. Ang boses ay kalmado, na tila ba ang pag-uusap nila ay tungkol lamang sa lagay ng panahon. She's a gold digger. Kung hindi ko ginawa ang paraang iyon para palabasin na nagnanakaw siya, hinding-hindi ka makikipaghiwalay sa kanya. I did it for your own good, for the sake of the Ledesma legacy. Legacy? Legacy ba ang tawag sa pagsira sa buhay ng isang inosenteng tao? Ang mga mata ni Van ay nagsimulang mamasa sa galit at pagsisisi. Pinalabas mong magnanakaw ang asawa ko. Hinayaan mong ituring siyang basura ng lahat ng tao sa paligid natin. At ako na asawa niya, naniwala sa'yo. Pinabayaan ko siyang magdusa sa ilalim ng bubong na ito dahil sa kasinungalingan mo. Tumayo si Doña Consolacion at lumapit sa kanyang anak. Hinawakan niya ang pisngi ni Van, isang haplos na dapat sana ay mapagmahal pero tila isang malamig na tanikala para sa lalaki. Anak, ang pag-ibig ay isang kahinaan sa mundong ginagalawan natin. Look at you now. You're the most powerful CEO in the country. Hindi mo mararating yan kung nakatali ka sa isang babaeng walang ibang alam, kundi ang magpakumbaba at umiyak. Isang pirasong pirma lang ang kailangan, Van. Isang kasinungalingan para sa isang panghabang buhay na tagumpay. Hindi ba't sulit yon? Marahas na tinabig ni Van ang kamay ng kanyang ina. Ang bawat haplos nito ay tila nag-iiwan ng malapot na putik sa kanyang balat. Sa mga sandaling iyon, tila nakikita ni Van ang bawat eksena noong nakaraang 3 taon. Ang mga gabing umiiyak si Mira sa sulok ng kwarto. Ang mga pagkakataong hindi ito makapagsalita dahil sa takot sa kanyang biyenan at ang mga sugat sa kamay nito na sinabi nitong nakuha sa kusina. Pero alam ni Van ngayon na galing sa pagtatrabaho ng sobra para lang mapatunayan ang sarili. Nasaan ang mga sulat, Mama? Tanong ni Van. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Anong sulat? Maang-maangan ang matanda. Ang mga sulat na ibinibilin ko sa mga katulong bago ako umalis patungong ibang bansa. Ang mga sulat na para kay Mira at ang mga sulat niya para sa akin na kailanman ay hindi nakarating sa lamesa ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Consolacion. Sinunog ko na ang mga yan, Van. Basura lang ang laman ng mga sulat na yon. Puro reklamo, puro pagsusumamo. Things that a Ledesma should never hear. Napaluhod si Van sa sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na kahoy ay tila ang huling hininga ng kanyang natitirang respeto sa kanyang ina. Sa harap niya, ang folder na naglalaman ng katotohanan ay nagkalat. Napansin niya ang isang maliit na sobre na nahulog mula sa likod ng mga dokumento. Isang sulat na tila nakaligtas sa apoy. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ito ay sulat ni Mira noong unang taon pa lamang ng kanilang kasal. Van, alam kong abala ka sa kumpanya, pero sana sa pag-uwi mo, mapansin mo ang mga bulaklak na itinanim ko sa hardin. Para sa iyo, Ma'am, yan, dahil alam kong pagod ka. Kahit hindi mo ako kausapin, sapat na sa akin na makita kang nagpapahinga ng maayos. Mahal na mahal kita kahit tila ang distansya natin ay mas malayo pa sa pagitan ng langit at lupa. Ang bawat salita ni Mira ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa puso ni Van. Ang pagmamahal na itinapon niya, ang katapatang binaliwala niya, at ang babaeng sinira niya dahil sa pakikinig sa mga bulong ng demonyo. Lumabas ka, Mama, sabi ni Van.
Ang boses ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Lumabas ka sa opisinang ito at wag na wag mo akong kakausapin hanggat hindi ko nasisigurong ligtas ang babaeng itinapon mo. You're making a big mistake, Van. Huwag mong ipagpalit ang kumpanya para sa isang babaeng wala ng halaga. Sigaw ni Doña Consolacion habang papalabas. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Naiwan si Van sa gitna ng madilim na silid. Ang tanging liwanag ay ang mula sa isang maliit na lamp sa mesa na nagpapakita ng anino ng isang lalaking nawalan ng lahat sa gitna ng kanyang kayamanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinakatiwalaang tauhan. Hanapin mo si Mira. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. Huwag kang titigil hanggat hindi mo malalaman kung nasaan siya. At kumuha ka rin ng impormasyon tungkol sa lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Doña Consolacion. Sa kanyang isip, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik. Si Mira, na nakatayo sa ulan, bit-bit ang kanyang maliit na bag, at ang huling tingin nito na puno ng kapatawaran sa kabila ng lahat ng sakit. Bakit kung kailan wala na ang lahat, doon lang naging malinaw ang bawat pagkakamali? At sapat pa ba ang pagsisisi para mabawi ang isang pusong matagal nang dinurog ng katahimikan at kasinungalingan? Lumipas ang mga buwan na tila mga butil ng buhangin na dahan-dahang nalalaglag sa isang baso. Sa maliit na bayan ng San Isidro, ang marangyang buhay ni Mira bilang asawa ng isang bilyonaryo ay naging isang malabong panaginip na lamang. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling kubyertos at sutla ang hinahawakan, ngayon ay magaspang na at may mga kalyo mula sa paglalaba ng mga damit ng kapitbahay at pagtatanim ng mga gulay sa maliit na bakuran ni Lola Aitang. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, naririnig na ang mahinang pag-igib ni Mira ng tubig sa balon. Ang bawat paghatak sa lubid ay isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang tiyan na unti-unti nang lumalaki. Ngunit sa halip na reklamo, isang mahinang himig ng isang uyayi ang lumalabas sa kanyang mga labi. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang munting paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Mira, anak, magpahinga ka muna. Ako na ang tatapos niyan. Tawag ni Lola Itang habang papalapit. Bit-bit ang isang baso ng mainit na tsaa na gawa sa pandan. Ayos lang po ako, Lola. Mas masarap pong kumilos-kilos para lumakas kami ni baby. Sagot ni Mira habang pinapahira ng pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang panyo. Sa gabi, bago siya matulog sa matigas na banig, madalas niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, kinakausap niya ang kanyang anak. Doon lamang niya hinahayaang lumabas ang mga alaala ni Van. Kamukha mo kaya ang daddy mo? Bulong niya sa dilim. Sana, ang nakuha mo lang sa kanya ay ang kanyang matatapang na mata. Pero huwag sana ang kanyang pusong tila bato. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit wala tayo sa palasyo, hinding-hindi ka magugutom sa pagmamahal. Dumating ang gabi ng panganganak ni Mira sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang bugso ng hangin ay tila nagbabantang tinituklap ang mga nipa sa bubong ng bahay ni Lola Itang. Ang bawat kirot sa katawan ni Mira ay tila isang malakas na alon na humahampas sa kanyang buong pagkatao. Walang mamahaling ospital, walang mga pribadong doktor, at walang van na hahawak sa kanyang kamay. Ang tanging naroon ay ang mainit na palad ni Lola Itang at ang isang hilot na may dalang mga dahon ng sambong at maligamgam na tubig. Ang bawat hininga ni Mira ay puno ng panalangin. Sa gitna ng matinding sakit, ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng batang hindi kasalanan, ang pagiging bunga ng isang masakit na nakaraan. Matapos ang ilang oras ng pakikipagbuno sa pagitan ng buhay at kamatayan, isang matinis na iyak ang pumunit sa ingay ng hangin at ulan sa labas. Lalaki, Mira! Isang malusog na batang lalaki! Masayang balita ni Lola Itang habang ang mga mata nito ay nagniningning sa tuwa sa kabila ng pagod.
Nang ilapag ang sanggol sa dibdib ni Mira, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang init ng balat ng bata, ang munting kamay na tila humahanap ng makakapitan, at ang mga matang bahagyang bumubukas. Lahat ng yon ay nagpabura sa lahat ng hirap na dinanas ni Mira. Nathan, bulong ni Mira, habang ang mga luha ng tunay na kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pangalan mo ay Nathan dahil ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng langit. Habang pinagmamasdan ng bata, hindi napigilan ni Mira na mapansin ang bawat detalye nito. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi. Ito ay isang maliit na bersyon ni Van Ledesma. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso, ngunit agad din itong napalitan ng katatagan. Ang batang ito ay kanya lamang. Hinding-hindi niya hahayaan na ang dumi ng mundo ng mga Ledesma ay dumampi sa purong kaluluwa ng kanyang anak. Lumipas ang 1 taon. Si Nathan ay naging isang masiglang bata na puno ng tawa. Isang hapon, habang naglalakad si Mira, sa palengke bitbit ang kanyang mga panindang kakanin, napahinto siya sa tapat ng isang tindahan ng telebisyon. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Van. Nakatuksido ang lalaki. Mukhang mas matikas pero mas malamig ang mga mata. Ang headline sa ibaba ng screen ay nagsasabing, Ledesma Empire reaches new heights. Van Ledesma, named most influential CEO. Isang maikling clip ang ipinakita kung saan tinanong siya ng isang reporter tungkol sa kanyang personal na buhay, at ang tanging sagot ni Van ay isang malamig na katahimikan bago ito tumalikod. Naramdaman ni Mira ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng layo ng kanilang mga mundo, tila nararamdaman pa rin niya ang bigat ng presensya ng lalaki. Mabilis siyang tumalikod at niyakap ng mahigpit si Nathan na karga-karga niya. Tara na anak, uwi na tayo, mahina niyang sabi. Ang boses ay puno ng takot na baka sa isang iglap ay mabawi sa kanya ang tanging yaman na mayroon siya. Ngunit sa hindi kalayuan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumabagtas sa kalsada ng kanilang maliit na bayan. Ang salamin nito ay madilim. Tila nagtatago ng isang pares ng mga matang matagal nang naghahanap ng isang nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Bakit sa gitna ng katahimikan ng probinsya, tila naririnig ni Mira ang papalapit na yabag ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. At hanggang kailan kayang protektahan ng isang ina ang kanyang lihim kapag ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para muli silang magtagpo? Hahanapin ko siya, Mama. Kahit ubusin ko ang lahat ng yaman ng pamilyang ito, ibabalik ko ang babaeng itinapon ninyo. Ang tinig ni Van ay gumuho sa loob ng silidaklatan, tila isang sumpa na binitiwan sa gitna ng kadiliman. 1 taon na ang nakalilipas mula nang pirmahan ni Mira ang mga papel ng divorce. Ngunit para kay Van, ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang pagpaparusa. Ang kanyang opisina na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay naging isang piitan ng mga alaala. Dahan-dahang pumasok si Doña Consolacion, ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit puno ng puot. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin matanggap na wala na siya? She left because she wanted to, Van. Huwag mong sirain ang reputasyon natin para sa isang babaeng malamang ay nakahanap na ng ibang lalaking magbibigay sa kanya ng marangyang buhay na akala niya ay makukuha niya sa iyo. Enough, Mama! Marahas na tumayo si Van. Ang tunog ng kanyang silya na kumaskas sa sahig ay tila isang reklamo ng kanyang pagtitimpi. Alam natin ang totoo. She left with nothing. Hindi niya kinuha ang settlement. Hindi niya kinuha ang mga alahas. Umalis siyang basag ang puso dahil sa ating dalawa. At hindi ako titigil hanggat hindi ko naririnig mula sa kanya na pinatawad niya na ako. Sa nakalipas na mga buwan, si Van ay naging parang isang ligaw na kaluluwa. Nagpadala siya ng mga private investigators sa bawat sulok ng bansa. Pinuntahan niya ang mga pampublikong ospital, ang mga terminal ng bus, at maging ang mga maliliit na bayan
na dati ay nabanggit ni Mira sa kanilang mga usapan. Ngunit ang babae ay tila bula na naglaho sa hangin. Isang hapon, habang nakaupo si Van sa kanyang sasakyan, sa gitna ng matinding traffic sa Makati, napansin niya ang isang babaeng naglalakad sa gilid ng kalsada. May dala itong payong at tila hirap na hirap sa paglalakad dahil sa init ng araw. Sa isang saglit, tumigil ang mundo ni Van. Ang hugis ng balikat nito, ang paraan ng paghawak sa bag, lahat ay nagpapaalala sa kanya kay Mira. Dali-dali siyang lumabas ng sasakyan, hindi alintana ang busina ng mga galit na driver sa likuran. Mira! Mira, sandali! Tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nang lumingon ang babae, ang puso ni Van ay tila nahulog sa kailaliman ng semento. Hindi ito si Mira. Isa lamang itong estranghero na may bakas ng pagtataka sa mga mata. Bumalik si Van sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa manibela. Ang bawat maling akala ay tila isang panibagong sugat sa kanyang pagkatao. Kinagabihan, bumalik si Van sa kanilang lumang silid. Naupo siya sa dulo ng kama at dahan-dahang binuksan ang drawer ng vanity mirror na matagal na niyang hindi binubuksan. Doon, sa isang maliit na siwang, nakita niya ang isang piraso ng tuyong bulaklak ng sampagita. Kinuha niya ito at inilapit sa kanyang ilong. Bagaman wala na ang bango nito, ang alaala ng haplos ni Mira ay tila muling nabuhay. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang pinakatiwalaang tauhan, si Roberto. "Sir, may balita na po ang ating investigator?" Simula ni Roberto, ang boses ay seryoso. May nakakita sa isang babaeng kamukha ni Ma'am Mira sa isang maliit na bayan sa Quezon. Sinasabing nakatira raw ito sa isang liblib na barangay kasama ang isang matandang babae. Napatayo si Van. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng ningning ng pag-asa. "Ihanda mo ang sasakyan. Ngayon din, pupunta tayo roon." "Pero sir, gabi na. Malakas ang ulan sa labas at baka mapanganib ang daan." Babala ni Roberto. "Wala akong pakialam," sigaw ni Van. "Isang taon ko siyang hinanap. Hindi na ako maghihintay pa ng isang gabi." Habang binabagtas ng sasakyan ang madilim at maulang kalsada patungong probinsya, ang isip ni Van ay puno ng mga katanungan. Ano ang sasabihin niya? Paano siya hihingi ng tawad? At higit sa lahat, tatanggapin pa ba siya ng babaeng paulit-ulit niyang sinaktan? Hindi alam ni Van na sa kabilang panig ng kanyang paglalakbay, may isang mas malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Isang sorpresa na hindi lamang magpapabago sa kanyang buhay, kundi maglalagay din sa kanya sa isang matinding pagsubok sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang tunay na kaligayahan. Saktong hating gabi nang marating nila ang bukana ng bayan ng San Isidro. Ang liwanag ng kidlat ay panandaliang nagpakita ng isang luma at payak na bahay sa dulo ng kalsada. Isang itim na sasakyan ang nakatigil sa tapat nito, ang sasakyan ni Van. Dahan-dahan siyang bumaba, ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay tila mga luha ng langit. Humakbang siya patungo sa pintong gawa sa kawayan, ngunit bago pa man siya makakatok, narinig niya ang isang tunog na nagpapatigil sa kanyang mundo. Isang iyak ng isang sanggol mula sa loob ng bahay. Ang panginginig ng kamay ni Van ay hindi na lamang dahil sa lamig. May isang malaking takot at kuryosidad ang bumalot sa kanya. Kaninong anak ang naroon? At bakit tila ang bawat iyak nito ay humahaplos sa kanyang kaluluwa sa paraang hindi niya maipaliwanag? Sino ang lalaking pinalit mo sa akin ng ganoon kabilis, Mira? Ang tanong ni Van ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Mas masakit pa kaysa sa hagupit ng hanging habagat sa labas. Nakatayo siya sa bukana ng pinto, basang-basa ang kanyang mamahaling suit, habang ang putik ay kumapit sa kanyang sapatos na gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatitig sa sanggol na mahimbing na natutulog sa loob ng isang duyan
nagawa sa yari ng baging at kumot. Napatindig si Mira mula sa pagkakaupo sa sahig. Halos mabitawan niya ang baso ng gatas na tinitimpla niya para kay Nathan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng ganito kalakas na ulan, sa gitna ng katahimikan ng San Isidro, ay muling magpapakita ang lalaking naging dahilan ng kanyang paghihingalo. Anong ginagawa mo rito, Van? Ang tinig ni Mira ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa halo-halong takot at puot. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi sumagot si Van. Sa halip, humakbang siya papasok sa maliit na silid. Ang bawat tapak niya sa sahig na kawayan ay lumilikha ng tunog ng pagdaing ng kahoy, tila nagrereklamo sa bigat ng kanyang presensya. Inikot niya ang paningin sa paligid, sa dingding na may mga butas, sa luma at kupas na kurtina, at sa payak na hapagkainan kung saan nakalatag ang isang pirasong tuyo at malamig na kanin. Isang matinding kirot ang dumaan sa kanyang dibdib nang mapagtanto niyang dito nakatira ang babaeng dati ay pinagsisilbihan ng mga katulong sa mansyon. 1 taon, Mira. 1 taon kitang hinanap. Wika ni Van. Ang kanyang boses ay naging paos. At heto ang madadatnan ko, isang bahay na tila guguho na sa isang hihip lang ng hangin, at may kasama ka pang bata. Mabilis na humarang si Mira sa tapat ng duyan, tila isang inang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang anak. Wala kang pakialam sa buhay ko ngayon, Van. Pinirmahan ko na ang lahat. Binigay ko na sa inyo ang kalayaang gusto ninyo. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung kanino ang batang iyan. Sigaw ni Van, ngunit agad din niyang pinigil ang sarili nang gumalaw ang sanggol sa loob ng duyan. Dahan-dahang lumapit si Van, hindi pinansin ang pagtulak ni Mira sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, tumambad sa kanya ang mukha ni Nathan. Ang mga mata ng bata ay dahan-dahang bumukas, tila nagising sa ingay ng kanilang mga tinig. Ang mga matang yon, ang hugis, ang talim, at ang kulay, ay tila isang salamin na nagpakita kay Van ng sarili niyang anyo noong siya ay bata pa. Nanigas ang buong pagkatao ni Van. Ang galit na kanina ay nag-aapoy sa kanyang puso ay biglang naging isang malamig na tubig na nagpatahimik sa kanya. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa selos ay biglang napalitan ng isang kakaibang pangungulila. Mira, halos pabulong na lang ang tinig ni Van. Ilang buwan na ang batang ito? Hindi mahalaga iyon. Matigas na sagot ni Mira, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Anak ko siya. Sa akin lang siya. Huwag mo akong linlangin, Mira. Ang mga mata niya, ang kurba ng labi niya. Hindi ako tanga. Lumapit palalo si Van, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Mira ang init ng hininga ng lalaki. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong isipin ko na wala tayong iniwan, kundi galit at papel? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mira. Sinabi, Van, kailan mo ba ako pinakinggan? Noong mga panahong nagmamakaawa ako sa iyo na manatili sa tabi ko, nasaan ka? Noong tinatapon ako ng mama mo na parang basura, nasaan ka? Ngayong nakatayo ako sa sarili kong mga paa, ngayong may dahilan na ako para mabuhay nang wala ka, bigla kang magpapakita at tatanungin ako kung bakit hindi ko sinabi. Padabog na lumabas si Lola Itang mula sa kusina. May hawak na itak na ginagamit sa pagbibiyak ng niyog. Umalis ka na, Ginoo. Hindi ka kailangan dito. Ang katahimikan ng batang iyan ay hindi dapat mabulabog ng isang taong walang ibang dala, kundi gulo. Tumingin si Van kay Mira. Pagkatapos ay sa bata, at huli ay sa matandang babae. Ramdam niya ang matinding kahihiyan at ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa pagkadurog ng kanyang huling hibla ng pagkatao. Hindi pa tayo tapos, Mira. Wika ni Van bago siya dahan-dahang tumalikod. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko
sa ganitong kalagayan. At hindi ko hahayaang manatili kang malayo sa akin ngayon. Alam ko na ang totoo. Lumabas si Van sa gitna ng bagyo. Ngunit bago siya tuluyang makasakay sa kanyang sasakyan, lumingon siya sa maliit na bintana. Nakita niya si Mira na karga-karga ang bata. Mahigpit ang yakap dito habang ang mga balikat nito ay nagbababa at tumataas sa bawat hikbi. Bakit kung kailan natagpuan na ni Van ang nawawalang bahagi ng kanyang buhay, doon naman tila mas lalong lumayo ang distansya ng kanilang mga puso? At sapat ba ang dugong nananalaytay sa ugat ng bata para mapagdugtong ang dalawang mundong matagal nang pinaghiwalay ng puot at kasinungalingan? Ano ba talaga ang plano mo, Mira? Pinaplano mo bang gamitin ang batang iyan para makuha ang bahagi ng mana na hindi mo nakuha noong divorce? Ang bawat salita ni Van ay parang isang lason na dahan-dahang pumatak sa sugat na kailanman ay hindi pa gumagaling. Nakabalik siya sa maliit na dampa ni Mira, kinabukasan. Bit-bit ang isang asul na folder at ang kanyang nakasanayang kayabangan. Wala na ang ulan, ngunit ang lamig sa kanyang boses ay mas matindi pa kaysa sa bagyo kagabi. Napatigil si Mira sa pagluluto ng lugaw sa ibabaw ng kalan. Ang usok mula sa panggatong ay tila naging isang malabong ulap na nagtatago ng kanyang emosyon. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang sandok na gawa sa kahoy. Plano? Pag-uulit ni Mira, ang kanyang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng pait. 1 taon akong nanahimik dito, Van. 1 taon akong nagpakahirap para mabigyan ng maayos na buhay ang anak ko nang walang hinihinging kahit 1 sentimo mula sa inyo. At ngayon, magpapakita ka rito para sabihing ginagamit ko siya. Don't play the victim here, Mira. Pangungutya ni Van habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang sapatos ay gumagawa ng tunog ng pag-ipit sa sahig na kawayan. Alam natin kung gaano katalas ang isip ni Lola Aitang. Siguradong siya ang nagturo sa'yo na itago ang bata para sa tamang pagkakataon. 1 taon? Pinatagal mo lang para mas lumaki ang settlement na hihingin mo. Hindi ba? Bakit kulang ba ang perang ibinigay ni Mama? Ito ang gaslighting na nakasanayan ni Van sa ilalim ng impluensya ng kanyang ina. Ang baligtarin ang katotohanan hanggang sa ang biktima na ang magmukhang salarin. Ang bawat pangungusap niya ay tila isang pagtatangka na buruhin ang dangal ni Mira na tila ba ang kahirapan ay isang ebidensya ng kanyang masamang balak. Hinarap siya ni Mira. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na matagal na niyang ibinaon. Walang kinalaman ng pera rito, Van. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo ay dahil ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang pamilyang tinitingnan ang tao bilang isang investment o isang problema. Ayaw kong maging katulad mo si Nathan, isang lalaking walang ibang alam kundi manakit at manumbat. Nathan? So pinangalanan mo na siya nang hindi man lang ako kinokonsulta? Ngumiti ng mapait si Van. How convenient. Pero alam nating dalawa ang totoo. Baka naman hindi ko talaga anak yan. Baka kaya ka nagmamadaling umalis noon dahil may iba ka nang kinakasama. 1 gabi. 1 gabi lang ang hiningi mo para mapagtakpan ang pagkakamali mo sa ibang lalaki. Bumagsak ang sandok sa sahig, lumikha ng isang tuyot na tunog na tila hudyat ng pagputok ng huling pasensya ni Mira. Sa isang iglap, mabilis na lumapit si Mira kay Van. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ng lalaki ay gumaralgal sa loob ng maliit na kusina. Isang sampal. Isang sampal na hindi lamang para sa gabing iyon, kundi para sa 3 taon ng pananahimik, para sa bawat gabing pagluha sa mansyon, at para sa bawat pang-iinsultong natanggap niya mula sa mga Ledesma. Nanatiling nakalingon ang mukha ni Van sa isang tabi. Ramdam ang hapdi ng palad ni Mira na tila gumuhit sa kanyang balat. Huwag na huwag mong dudungisan ang pangalan ko at lalong-lalo na ang pagkatao ng anak ko. Mariing wika ni Mira, ang kanyang boses ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang sampal na yan ay para sa kalayaan ko. Malaya na ako sa iyo, Van. At ang anak ko,
Hinding-hindi siya magiging isang Ledesma. Hinding-hindi. Naiwang tulala si Van. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa namumulang pisngi. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang apoy sa mga mata ni Mira. Isang apoy na hindi na niya kayang patayin ng pera o ng kapangyarihan. Sa kabilang silid, nagsimulang umiyak si Nathan. Tila nararamdaman ng tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. Mabilis na tumalikod si Mira at iniwan si Van na nakatayo sa gitna ng usok ng kusina. Tila isang hari na nawalan ng kanyang korona sa harap ng isang babaeng walang kahit na ano kundi ang kanyang dangal. Dahan-dahang lumabas si Van ng bahay. Ang kanyang puso ay tila isang mabasag-basag na piraso ng kristal. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Ang gaslighting na pilit niyang ginagamit bilang depensa ay tila bumalik sa kanya na nagpapakita ng isang katotohanang ayaw niyang tanggapin, na siya ang tunay na nawalan at si Mira ang tunay na nanalo. Ngunit habang siya ay pasakay sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang nakita niyang huminto sa di kalayuan. Isang pamilyar na mukha ang sumilip mula sa bintana nito, ang tauhan ng kanyang ina. Ano ang gagawin ni Doña Consolacion kapag nalaman nitong ang basura na itinapon niya ay may bitbit na tunay na hiyas ng pamilya? At handa ba si Van na protektahan si Mira mula sa sarili niyang ina? O muli siyang magiging sunod-sunuran sa dikta ng dugo at yaman? Hindi sapat ang sampal ni Mira para gisingin si Van mula sa isang mahabang bangungot ng pagkakait. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang pisngi, isang mainit na paalala na ang babaeng dati ay hindi makatingin sa kanya, nang diretso ay mayroon ng lakas na saktan siya. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang isip. Ang gabing hiningi ni Mira ay hindi pala para sa sarili nito, kundi para sa isang buhay na ngayon ay nagtataglay ng kanyang mga mata. "Roberto!" Tawag ni Van sa kanyang cellphone. Ang boses ay paos at puno ng pagmamadali. "Kumuha ka ng sample, kahit ano. Isang hibla ng buhok, isang gamit na baso. Kailangan ko ng DNA test. Ngayon din." Lumipas ang 3 araw na tila ba ang bawat oras ay isang taon para kay Van. Hindi siya bumalik sa Maynila. Nanatili siya sa isang maliit na hotel sa bayan. Pabalik-balik sa tapat ng bahay ni Mira. Mula sa malayo, pinagmamasdan ang bawat kilos ng babae at ng bata. Nakita niya kung paano maglaba si Mira sa sapa, kung paano nito patawanin si Nathan habang nagpapatuyo ng mga damit. Bawat tawa ng bata ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang ugat. Nang dumating ang resulta ng DNA test, ang puting sobre ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Sa loob ng madilim na kwarto ng hotel, dahan-dahang binuksan ni Van ang papel. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa pinakaibabang bahagi ng dokumento. Probability of paternity, 79.79%. Ang papel ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay, tila isang tuyong dahon na bumagsak sa sahig. Napahawak si Van sa kanyang mukha at sa kauna-unahang pagkakataon mula noong mamatay ang kanyang ama, ang mga luha ng isang bilyonaryong tinitingala ng lahat ay pumatak ng walang pigil. Naalala niya ang gabi bago ang divorce. Naalala niya ang bawat halik ni Mira na tila isang huling habilin. Doon niya naintindihan, ang huling hiling ni Mira ay isang desperadong paraan para magkaroon ng bahagi ni Van na hindi kontrolado ng kanyang ina. Isang bahagi ni Van na magiging kanya lamang. "Anak ko siya," bulong ni Van sa gitna ng katahimikan. "Diyos ko, anak ko ang batang iyon." Ngunit kasabay ng pagtanggap sa katotohanan ay ang matinding takot. Alam ni Van ang kanyang ina. Alam niya na si Doña Consolacion ay hindi papayag na ang isang bastardo, sa tingin nito, ay maging tagapagmana ng pamilya Ledesma nang walang pakikialam nito. Dali-daling lumabas si Van ng hotel. Kailangan niyang protektahan si Mira. Kailangan niyang sabihin ang totoo.
Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan, isang tawag ang muling pumasok sa kanyang telepono. Isang tawag na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Van, anak. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang isang matamis na kamandag. Nalaman ko na ang tungkol sa munting sikreto ng iyong dating asawa. Nakakatuwa, hindi ba? Ang akala ko ay wala na tayong problema, pero tila may iniwan palang regalo ang babaeng yon bago siya lumayas. Huwag mong lalapitan si Mira, Mama. Babala ni Van, ang kanyang boses ay puno ng panganib. Huwag na huwag mong susubukang hawakan ng anak ko. Anak mo? O anak ng kung sinong lalaki sa probinsya? Tawa ng matanda. Anyway, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para sunduin sila. Hindi natin pwedeng hayaan na ang dugo ng mga Ledesma ay lumaki sa putikan. If that child is truly yours, he belongs in this mansion without that mother of his. Nanigas si Van. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila sumasabay sa takbo ng kanyang isip. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang ina. Susunduin. Sa diksyonaryo ni Doña Consolacion ay nangangahulugan ng sapilitang pagkuha. Mabilis na pinaharurot ni Van ang kanyang sasakyan patungo sa barangay ni Mira. Ang bawat liko ng daan ay tila isang karera laban sa tadhana. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagsisisi. Bakit niya hinayaang umabot sa ganito? Bakit siya naging bulag sa loob ng napakahabang panahon? Sa tapat ng bahay ni Mira, nakita niya ang dalawang itim na sasakyan na nakaparada. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa damuhan ay tila isang babala ng paparating na gulo. Nakita ni Van si Mira na nakatayo sa may pinto. Yakap-yakap ng mahigpit si Nathan habang si Lola Itang ay pilit na humaharang sa mga lalaking nakasuot ng barong. Ang mukha ni Mira ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong saklolo. Bitiwan ninyo sila! Sigaw ni Van habang pababa ng sasakyan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit ang isa sa mga lalaki ay lumapit kay Mira at pilit na kinuha ang bata mula sa kanyang mga bisig. Ang iyak ni Nathan ay pumunit sa katahimikan ng hapon, isang tunog na nagpadurog sa puso ni Van at nagpaliyab sa kanyang huling hibla ng katapangan. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sobre ang nalaglag mula sa bulsa ng isa sa mga tauhan, isang warrant para sa custody na mabilis na nakuha ng kanyang ina gamit ang kapangyarihan nito. Van, tulungan mo kami. Huwag mong hayaang kunin nila ang anak ko. Sigaw ni Mira. Ang kanyang mga luha ay nagsisunuran sa kanyang namumutlang pisngi. Tumingin si Van sa kanyang asawa pagkatapos ay sa umiiyak na bata at sa huli ay sa mga tauhan ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, alam ni Van na ang pagpili niya ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang kakampihan, kundi kung anong uri ng lalaki siya sa harap ng kanyang pamilya. Sino ang mas may karapatan sa isang buhay? Ang dugong nananalaytay sa ugat o ang pagmamahal na handang mamatay para rito? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Van para itama ang isang pagkakamaling siya rin ang may gawa? Bitawan niyo ang anak ko. Van, parang awa mo na. Huwag mong hayaang kunin nila ang buhay ko. Ang boses ni Mira ay tila isang punit na telang nagmamakaawa sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga kuko ay pilit na ibinabaon sa braso ng lalaking nakasuot ng barong habang ang kanyang buong katawan ay nakasandal sa pinto ng kanilang dampa. Sa loob ng kanyang mga bisig, si Nathan ay umiiyak ng malakas. Ang munting mukha nito ay namumula na sa takot at hirap sa paghinga. Ilang minuto lang ang nakalilipas, ang paligid ay payapa. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pagpapakulo ni Mira ng gatas at ang tawa ni Nathan habang nilalaro ang mga daliri ng kanyang ina. Ngunit ang kapayapaang yon ay dinurog ng pagdating ng mga itim na sasakyan na tila mga buwayang umaahon mula sa putikan. Bitawan niyo siya! Ang sigaw ni Van ay yumanig sa bakuran.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinabi ko nang bitawan niyo ang asawa at anak ko. Isang lalaking nakasalamin at may hawak na briefcase ang humakbang pasulong mula sa likod ng mga tauhan. Siya si Attorney Valdemar, ang pinakatiwalaang abogado ni Doña Consolacion. Pasensya na, Mr. Ledesma, pero may utos ang iyong ina. Ayon sa dokumentong ito, ang bata ay nasa panganib dahil sa kalagayan ng kanyang tinitirhan. We have a court order for temporary custody para ito sa ikabubuti ng bata. Para sa ikabubuti? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mira habang pilit niyang iniiwas ang anak sa mga kamay na gustong humablot dito. Ang ikabubuti ba ay ang ilayo ang isang sanggol sa kanyang ina? Ang ikabubuti ba ay ang dalhin siya sa isang bahay na puno ng mga taong walang puso? Mama, itigil mo ito! Sigaw ni Van sa kanyang cellphone habang pilit siyang pumagitna sa mga tauhan at kay Mira. Nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan niyo sila. Van, anak, huwag kang maging emosyonal. Ang boses ni Doña Consolacion ay narinig mula sa speaker ng phone ni Attorney Valdemar. Ang batang iyan ay isang Ledesma. Hindi siya pwedeng lumaki sa isang barong-barong na amoy lansa at kahirapan. If you want to protect them, bring the child to the mansion. Ang babaeng yan. She can stay there and rot for all I care. Naramdaman ni Mira ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Van. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagdududa. Ito ba ang dahilan kaya ka bumalik, Van? Para ihanda ang daan para sa mama mo? Para kunin sa akin ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga pa? Hindi, Mira. Makinig ka sa akin. Ngunit bago pa man makatapos si Van, isang marahas na paghatak ang ginawa ng isa sa mga tauhan. Ang tunog ng pagkunit ng tela ng damit ni Mira ay umalingaw-ngaw sa paligid. Sa isang iglap, nailayo si Nathan mula sa kanyang mga bisig. Nathan! Ang anak ko! Ang tili ni Mira ay tila isang patalim na bumaon sa puso ni Van. Sinubukan ni Mira na humabol, ngunit itinulak siya ng isa pang lalaki. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa matigas at tuyong lupa ng bakuran. Ang sakit ng pagkakauntog ng kanyang balikat ay hindi niya naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting paglayo ng iyak ng kanyang anak. Mabilis na kumilos si Van. Sinuntok niya ang lalaking tumulak kay Mira at pilit na hinarangan ang pintuan ng sasakyan kung saan isinasakay ang bata. Ngunit ang mga tauhan ng kanyang ina ay mas marami at mas bihasa. Dalawang lalaki ang humawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang inilalayo sa sasakyang papalayos na. Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Anak ko yan! Pagmamakaawa ni Van, ang kanyang tinig ay basag na at puno ng desperasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Habang umaalis ang sasakyan, ang alikabok na naiwan nito ay tila isang usok na tumakip sa pag-asa ni Mira. Nakaluhod siya sa lupa, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kawalan. Ang bawat hikbi niya ay walang tunog. Isang piping pagdaing ng isang inang kinuhaan ng kaluluwa. Lumapit si Van sa kanya. Dahan-dahang lumuhod sa putikan para hawakan ang kanyang mga balikat. Ngunit marahas siyang tinabig ni Mira. Ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay puno ng puot. Isang puot na mas masakit pa kaysa sa anumang galit na naranasan niya noon. Kasalanan mo ito, Van. Bulong ni Mira. Ang boses ay malamig na tila yelo. Dinala mo ang demonyo sa pintuan ko. Sinira mo na ako noon at ngayon, kinuha mo rin ang anak ko. Tumayo si Mira kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pumasok siya sa loob ng dampa at kinuha ang maliit na unan ni Nathan na amoy gatas pa. Niyakap niya ito ng mahigpit habang nakatingin sa labas sa direksyong tinahak ng mga sasakyan. Naiwan si Van na nakatayo sa ilalim ng nagbabadyang ulan. Sa kanyang isip, ang boses ng kanyang ina ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naririnig.
Napagtanto niya na ang yaman at kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay ang mismong kadenang pumatay sa kaligayahan ng mga taong mahal niya. Ngunit sa gitna ng kanyang panlulumo, isang matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na hinayaan ang lahat ng ito na mangyari. Hinding-hindi ko sila hahayaang manalo, Mira, bulong ni Van sa hangin, habang ang unang patak ng ulan ay humalo sa kanyang sariling mga luha. Kahit anong mangyari, ibabalik ko si Nathan, kahit kailanganin kong sunugin ang buong kaharian ng mga Ledesma. Anong uri ng sakripisyo ang kailangang gawin ni Van para mabawi ang tiwala ng isang inang sugatan? At sa labanang ito, sa pagitan ng pag-ibig at maruming kapangyarihan, sino ang unang bibigay? Piliin mo, Van, ang kumpanyang binuo ng iyong ama at ang pangalang Ledesma o ang babaeng iyan na walang ibang dala kundi dumi sa ating dangal. Huwag mong sayangin ang kinabukasan mo para sa isang pagkakamali. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang nursery na ipinahanda niya para kay Nathan. Ang silid ay puno ng mga mamahaling laruan, isang kuna na gawa sa purong nara at nababalot ng sutla, at 3 nurse na nakabantay sa bawat galaw ng bata. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaang ito, ang iyak ni Nathan ay hindi tumitigil. Ang munting bata ay tumatangging kumain. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa paghahanap sa init ng yakap ni Mira. Nakatayo si Van sa tapat ng kanyang ina. Ang kanyang suit ay tuyo na, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila basang-basa pa rin ng pagsisisi. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang batang may dugong Ledesma, ngunit may pusong naghahanap ng payak na pagmamahal ng isang ina. Pagkakamali? Pag-uulit ni Van. Ang kanyang tinig ay naging malamig at matalim. Ang tanging pagkakamali ko, Mama, ay ang maniwala sa iyo sa loob ng 3 taon. Ang pagkakamaling hayaan kang diktahan ang bawat tibok ng puso ko hanggang sa naging manhid na ako sa sakit na nararamdaman ng asawa ko. How dare you! Isang marahas na tunog ng pagtama ng singsing ni Doña Consolacion sa lamesang kristal ang bumasag sa katahimikan. Lahat ng ito ay para sa iyo. Ang kapangyarihang hawak mo ngayon, ang bilyon-bilyong ari-arian. Lahat yan ay mawawala sa isang iglap kapag pinili mo ang basurang yon. Then let it go. Mahinahong sagot ni Van. Isang kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman ang biglang bumalot sa kanya. I don't care about the money anymore, Mama. I don't care about the board of directors or the Ledesma legacy. Ang legacy na iniwan mo sa akin ay puno ng kasinungalingan at luha. If being a Ledesma means I have to be a monster like you, then I'm done. Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Van ay bumalik sa barangay ni Mira. Naalala niya ang itsura ng babae nang kuhanin si Nathan. Ang hininga nitong tila pinutol, ang mga mata nitong nawalan ng liwanag. Naalala niya ang payak na lugaw na niluluto ni Mira, na bagaman walang lasa ng yaman, ay punong-puno ng katapatan. Lumapit si Van sa kuna at dahan-dahang binuhat si Nathan. Ang bata, na tila nakilala ang amoy ng kanyang ama, ay unti-unting tumigil sa pag-iyak at humawak ng mahigpit sa kurbata ni Van. Ibabalik ko siya kay Mira, mariing sabi ni Van. At huwag na huwag mo kaming susundan, Mama. Dahil sa oras na subukan mo pang lapitan ng pamilya ko, gagamitin ko ang lahat ng natitirang kapangyarihan ko para pabagsakin ang kumpanyang ito kasama ka. You wouldn't dare! Pabulong na hamon ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na baka totoonin ng kanyang anak ang banta nito. Subukan mo ako. Huling hirit ni Van bago siya dahan-dahang lumabas ng nursery. Pasan ang kanyang anak, na ngayon ay mahimbing na ang tulog sa kanyang balikat. Ngunit habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang malakas na pagtawag ni Doña Consolacion sa kanyang mga tauhan. Harangin niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang lumabas ng mansyon kasama ang bata. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos ng mga security guards sa marmol na sahig
ay tila isang babala ng digmaan. Niyakap ni Van ng mas mahigpit si Nathan. Alam niyang sa labas ng pinto ng mansyong ito, wala na siyang yaman, wala na siyang titulo, at wala na siyang proteksyon. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay malaya. Habang papalapit siya sa malaking pinto, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isip. Sapat na ba ang pagtalikod niya sa yaman para mapatawad siya ni Mira? At handa ba siyang harapin ang buong mundo nang walang kahit ano? Basta't kasama ang babaeng tanging nagparamdam sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Ang pagpili ni Van ay hindi lamang tungkol sa bata, kundi tungkol sa pagbawi sa sarili niyang kaluluwa na matagal nang ibinenta sa altar ng yaman. Ito na ang huling beses na susunod ako sa luhong ito. Simula sa oras na ito, hindi na ako si Van Ledesma na kilala ninyo. Ang bawat hakbang ni Van sa marmol na sahig ng malawak na lobby ay tila isang pagtapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pagkukunwari. Mahigpit ang kanyang yakap kay Nathan, na tila ba ang munting katawan ng bata, ang kanyang tanging salbabida sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang pamilya. Sa harap niya, 6 na security guards ang nakaharang, ang kanilang mga mukha ay bakas ng pag-aalinlangan. Alam nilang si Van ang kanilang amo, ngunit ang tinig ng matandang Ledesma na umaalinggaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan ay mas nakatatakot sa kanilang pandinig. Harangin niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makalabas. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay tila isang pagdaing ng isang reynang nawawalan ng korona. Van, kapag lumabas ka sa pintong yan, asahan mong bukas na bukas din ay wala ka ng kumpanyang babalikan. Iingatan ko na mabura ang pangalan mo sa industriyang ito. Magiging pulubi ka, Van. Mamamatay ka sa gutom kasama ng babaeng yan. Tumigil si Van sa tapat ng mga gwardiya. Hindi siya natakot. Sa halip, isang mapait at malayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang mamahaling relo na gawa sa purong ginto, ang susi ng kanyang sports car at ang kanyang corporate phone. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng isang side table na gawa sa kristal. Ang bawat gamit na inilapag niya ay tila isang tanikala na dahan-dahang nalalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ibigay mo yan kay Mama. Utos ni Van sa head guard. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sabihin mo sa kanya, ang tunay na yaman ay hindi na isusulat sa bank account at ang pangalang Ledesma, ibinabalik ko na sa kanya. Mas mabuti nang maging isang taong walang pangalan kaysa sa isang bilyonaryong walang kaluluwa. Ang mga gwardiya na nakakita sa katatagan ng kanyang mga mata ay dahan-dahang tumabi. Ang respeto nila kay Van ay mas matimbang kaysa sa takot nila sa matandang donya. Hinayaan nilang bumukas ang malaking pinto ng mansyon na nagpapapasok ng malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng basang lupa. Sa labas, ang ulan ay tila tumitila na nag-iiwan ng isang malinis at sariwang paligid. Naglakad si Van palabas, hindi lumingon kahit isang beses sa likuran. Ang liwanag ng mga chandelier sa loob ng mansyon ay unti-unting napalitan ng dilim ng kalsada. Ngunit sa bawat hakbang niya, pakiramdam ni Van ay mas maliwanag ang kanyang dinadaanan. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, hinigpitan ni Van ang yakap kay Nathan. Ang bata ay nagising at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng kanyang ama. Sa simpleng haplos na yon, naramdaman ni Van ang isang uri ng tagumpay na hindi maibibigay ng anumang bilyong kontrata. Kumuha siya ng isang taxi. Ang huling pera sa kanyang pitaka ay sapat na para ibalik siya sa lugar kung saan naroon ang kanyang puso. Samantala, sa maliit na dampa sa San Isidro, si Mira ay tila isang aninong nakaupo sa sahig. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na kandila na malapit nang maubos. Nakayakap siya sa maliit na sapatos ni Nathan. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Ngunit ang bawat hininga niya
ay puno ng pighati. Para sa kanya, ang mundo ay tumigil na sa pag-ikot noong kinuha sa kanya ang kanyang anak. Ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang bakuran ay hindi niya pinansin. Marahil ay ang mga tauhan na naman iyon ni Doña Consolacion para tuluyan na siyang paalisin sa lugar na iyon. Ngunit ang tunog ng mga yabag sa damuhan ay iba. Hindi ito ang mabigat na sapatos ng mga gwardiya, kundi ang mabilis at nagmamadaling hakbang ng isang taong tila hinahabol ang hininga. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa labas ay nagpakita ng isang anino ng isang lalaki. Basang-basa ito, ang buhok ay magulo, at ang mukha ay bakas ng matinding pagod. Ngunit sa kanyang mga bisig, may isang maliit na nilalang na dahan-dahang gumagalaw. Nathan, ang bulong ni Mira ay tila isang himala na lumabas sa kanyang mga labi. Hindi makapagsalita si Van. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Mira. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at kapatawaran. Ipinasa niya ang bata sa mga bisig ng kanyang ina. Ang muling pagtatagpo ng balat ni Mira at ni Nathan ay tila isang pagsabog ng emosyon sa loob ng maliit na silid. Humagulgol si Mira, yakap-yakap ang kanyang anak, habang si Nathan naman ay nagsimulang tumawa nang marinig ang boses ng kanyang ina. Ibinalik ko siya, Mira, mahinang sabi ni Van. Ang kanyang boses ay pumapatak kasama ng kanyang sariling mga luha. At hindi na ako aalis. Wala na akong kumpanya. Wala na akong mansyon. Wala na akong kahit ano. Pero kung hahayaan mo ako, gusto kong magsimula ulit. Bilang Van lang. Ang lalaking handang maglingkod sa inyo habang buhay. Tumingala si Mira kay Van. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang sugat sa noo ng lalaki at ang panginginig ng mga kamay nito. Ngunit ang mas nakita niya ay ang pagbabago sa kaluluwa ni Van, ang pagkawala ng yelo sa mga mata nito at ang paglitaw ng isang apoy na gawa sa tunay na pag-ibig. Sapat na ba ang pagbabalik ni Nathan para buruhin ang 3 taon ng pasakit? At sa harap ng kawalan ng yaman, paano haharapin ng mag-asawa ang panibagong bukas na puno ng banta mula sa kapangyarihang tinalikuran ni Van? Sa di kalayuan, ang tunog ng isang paparating na sasakyan ay muling narinig. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Mira sa loob ng dampa. Hindi na kailangan ng mga gintong palamuti para maramdaman ang tunay na kagalakan, Van. Ang boses ni Mira ay mahina. Halos sumasabay sa banayad na paghinga ni Nathan na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa pagitan nila sa banig. Ang maliit na silid na dati ay amoy pighati, ngayon ay puno ng isang uri ng kapayapaang hindi kailanman naramdaman ni Van sa loob ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Nakaupo si Van sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga braso ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mamahaling tuksido ay may mantsana ng putik at ang kanyang mga kamay ay may mga galos, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tila yelo. Mira, alam kong hindi sapat ang pagbabalik ko kay ni Nathan para buruhin ang lahat ng sakit. Wika ni Van. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan habang nakatingin sa kanyang asawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Pero seryoso ako. Ibinigay ko na ang lahat. Ang board of directors, ang mga shares, ang pangalang Ledesma. Lahat yan ay iniwan ko na sa pintuan ng mansyong yon. Gusto kong matutong mamuhay ng gaya ninyo. Gusto kong maging asawa at ama na nararapat para sa inyo. Tumingin si Mira sa mga kamay ni Van. Ang mga kamay na dati ay tanging mga panulat para sa milyong-milyong kontrata ang hawak, ngayon ay dahan-dahang humahawak sa magaspang na kawayan ng kanilang sahig. Bakit, Van? Bakit mo itinapon ang lahat? You worked your whole life for that empire. Dahil ang imperyong yon ay nakatayo sa mga luha mo, Mira, sagot ni Van. At sa kauna-unahang pagkakataon, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Mira. Hindi ito marahas, kundi isang banayad na pagsusumamo. Anong silbi ng trono kung ang reyna ko ay nagdurusa sa malayo? Anong silbi ng yaman
kung ang anak ko ay hindi ako kilala. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang marinig ang malakas na tunog ng pagpreno ng isang sasakyan sa labas. Ang liwanag ng mga headlights ay tumagos sa mga siwang ng dingding na kawayan na nagdulot ng isang nakatatakot na anino sa loob ng silid. Mabilis na tumayo si Van, hinarangan niya si Mira at ang bata. Bumukas ang pinto. Ngunit sa halip ng mga tauhang may armas, isang matandang babae ang pumasok na tila isang aninong gumuho ang mundo. Si Doña Consolacion. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na maayos, ay ngayon ay magulo na. Ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay tila masakit ng tingnan, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at desperasyon. Van! Anak! Ang sigaw ng matanda ay basag, tila isang tuyong dahon na nadurog. Kailangan mo akong tulungan. Ang mga pulis, ang NBI, nasa labas sila ng kumpanya. Sinasabi nilang may mga dokumentong nahanap tungkol sa tax evasion at forgery. Van, ikaw lang ang may alam kung paano ayusin ito. Sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman. Sabihin mo na si Mira ang may gawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Van. Hanggang ngayon ba, Mama? Si Mira pa rin ang ituturo mo? Kahit nasa harap ka na ng bangin, ang puso mo ay tila bato pa rin. Anak, parang awa mo na. Mawawala ang lahat. Ang mansyon, ang mga ari-arian. Kukunin nila ang lahat. Napaluhod si Doña Consolacion sa maruming sahig ng dampa. Ang kanyang mamahaling bestido ay nadumihan ng alikabok at putik. Ang makapangyarihang Donya na dati ay tinatapak-tapakan ng dangal ni Mira ay ngayon ay nasa paanan ng babaeng itinuring niyang basura. Tumingin si Mira sa kanyang biyenan. Walang bahid ng tuwa sa kanyang muka sa kabila ng sinasapit ng matanda. Ang nakita niya ay isang babaeng kinain ng sariling kasakiman hanggang sa wala nang natira, kundi ang takot. Iyon naman ang gusto mo, hindi ba, Mama? Mahinahong sabi ni Van habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang ina. Ang yaman ang tanging mahalaga sa iyo. Ngayon, hayaan mong ang yamang iyan ang humusga sa iyo. Hindi ako sasama sa iyo. Hindi ko na aayusin ang mga kalokohang ginawa mo para lang mapanatili ang pangalan natin. Van, I am your mother. Utang na loob mo sa akin ang lahat. Sigaw ng matanda habang pilit na kinakapit ang binti ni Van. Binayaran ko na ang utang na loob ko, Ma. Binayaran ko yon noong hinayaan kong sirain mo ang pagsasama namin ni Mira sa loob ng 3 taon. Binayaran ko yon noong naging sunod-sunuran ako sa bawat luho mo habang ang asawa ko ay naghihingalo sa tabi ko. Mariing wika ni Van. Ngayon, malaya na ako. At ikaw ay kailangang humarap sa batas. Ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unti nang lumalapit. Ang asul at pulang liwanag ay nagpapakita sa bintana. Tila mga mata ng katarungan na naghihintay. Pumasok ang 2 opisyal at dahan-dahang inalalayan si Doña Consolacion na tumayo. Walang nagawa ang matanda, kundi ang umiyak ng tahimik. Ang kanyang huling tingin kay Van ay puno ng poot at pagsisisi na huli na para itama. Nang tuluyan nang makaalis ang mga pulis at ang sasakyan, bumalik ang katahimikan sa San Isidro. Ngunit ito ay isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na punong-puno ng pag-asa. Lumingon si Van kay Mira. Tapos na, Mira. Wala na ang aninong laging nakabuntot sa atin. Dahan-dahang tumayo si Mira at lumapit kay Van. Sa unang pagkakataon, siya ang humawak sa mukha ng lalaki. Pinupunasan ng isang luhang pumatak sa pisngi nito. Mahaba ang lalakarin natin, Van. Hindi madali ang magsimula ng walang-wala. Basta't kasama ko kayo. Kahit gaano kalayo ang lalakarin, hindi ako mapapagod. Pangako ni Van bago niya niyakap. Nang mahigpit si Mira sa gitna ng kanilang payak na tahanan. Maaari bang ang pagkaguho ng isang kaharian ang maging pundasyon ng isang tunay na tahanan? At sa harap ng panibagong bukas, paano haharapin ni Van ang buhay na hindi na bilyonaryo
kundi isang lalaking kailangang patunayan ang kanyang pag-ibig sa bawat patak ng pawis. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng lahat sa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa hukuman, kundi sa kapatawarang dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng kahirapan. Sumisikat ang araw sa San Isidro, ngunit hindi ang marangyang liwanag ng mga chandelier sa mansyon ang gumising kay Van. Ang tumambad sa kanyang mga mata ay ang sinag ng araw na sumisilip sa mga siwang ng dingding na kawayan at ang malamyos na huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi alarm clock o tawag mula sa sekretary ang nagpagising sa kanya, kundi ang mahinang halinghing ni Nathan na tila humihingi ng atensyon. Dahan-dahang bumangon si Van mula sa matigas na banig. Masakit ang kanyang likod at ang kanyang katawan ay naninibago sa lamig ng simoy ng hangin sa probinsya. Tiningnan niya si Mira na kasalukuyang nakatalikod sa kanya, abala sa pag-aayos ng kanilang payak na hapagkainan. Ang bawat kilos ng babae ay may kasamang ingat. Tila ayaw nitong mabulabog ang kapayapaang namamayani sa loob ng dampa. Lumabas si Van sa likod bahay. Doon, nakita niya ang isang malaking timba at ang lumang balon na gawa sa semento. Alam niyang ito ang unang tungkulin ng isang lalaki sa probinsya, ang mag-igib ng tubig. Hinawakan niya ang magaspang na lubid. Ang kanyang mga palad na dati ay tanging mga mamahaling ballpen at mamahaling relo. Ang hinahawakan ay agad na nakaramdam ng hapdi sa bawat hatak. Ang tunog ng pagtama ng timba sa gilid ng balon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga. Huwag mong pilitin, Van. Hindi ka sanay sa ganyang trabaho. Mahinahong wika ni Mira na hindi niya napansing nakatayo na pala sa kanyang likuran. Lumingon si Van. Pawisan na ang kanyang noo sa kabila ng lamig ng umaga. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Kailangan kong matuto, Mira. Hindi pwedeng habang buhay ay anino lang ako rito. Gusto kong patunayan na kahit wala ang yaman ng mga Ledesma, kaya kong gampanan ang pagiging haligi ng tahanang ito. Lumapit si Mira at kinuha ang lubid mula sa mga kamay ni Van. Napansin niya ang pamumula ng mga palad ng lalaki. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito, isang haplos na tila gamot sa bawat sugat na iniwan ng kanilang nakaraan. Ang pagiging haligi ng tahanan ay hindi lang nasusukat sa lakas ng bisig, Van. Sabi ni Mira, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-unawa. Nasusukat ito sa katapatan mong manatili kahit mahirap ang buhay. Mag-almusal na tayo. Nagluto ako ng sinangag at tuyo. Habang sila ay kumakain, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na tulad ng dati na puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Ngayon, ang bawat subo ng kanin ay tila isang pagtanggap sa kanilang bagong realidad. Si Nathan ay nasa kandungan ni Mira, masayang naglalaro sa isang maliit na laruang gawa sa kahoy na kinayas ni Van kagabi mula sa isang piraso ng panggatong. Ano ang plano natin, Van? Tanong ni Mira matapos ang mahabang katahimikan. Wala na tayong babalikan sa Maynila. Ang balita ay tuluyan ng kinumpis ka ng gobyerno ang mga ari-arian ng mama mo dahil sa mga kaso niya. Magsisimula tayo rito, Mira. Matatag na sagot ni Van. May maliit na ipon ako sa account na hindi alam ni Mama. Isang account na binuo ko para sa pag-aaral ni Nathan noon pa man. Gagamitin natin iyon para bumili ng maliit na lupang mapagtatamnan. At balak kong mamasukan sa Churigo, ang furniture shop sa bayan. Magaling ako sa design. Marahil ay magagamit ko yon para makabuo ng mga mowables na gawa sa lokal na kahoy. Napangiti si Mira. Isang bilyonaryo na naging karpintero. Maraming magugulat kapag nalaman nila ang balitang yan. Hayaan mo silang magulat. Tawa ni Van. Isang tawang tunay at galing sa puso. Dito sa San Isidro, hindi ako ang The Ice King. Dito, ako lang ang asawa ni Mira at tatay ni Nathan.
at sapat na yon sa akin. Nang hapon ding iyon, habang naglalakad ang mag-asawa sa pampang ng dagat, kasama ang bata, nakita nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay ube at kahel, tila isang obra maestra na walang katumbas na halaga. Doon, sa gitna ng hampas ng alon sa buhanginan, naramdaman ni Van ang isang uri ng kalayaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang mga milyon-milyong kontrata. Kinuha ni Van ang isang maliit na kabibe at inilagay ito sa palad ni Mira. Sabi nila, ang bawat kabibe ay may dalang kwento ng dagat. Ang kwento natin, Mira, ay nagsisimula pa lang sa pahinang ito. Dahan-dahang isinandal ni Mira ang kanyang ulo sa balikat ni Van. Ang init ng katawan ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng katiyakan na hindi na siya muling mag-iisa sa pagharap sa mga daluyong ng buhay. Ang landas patungo sa paghilom ay mahaba at puno ng pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang, ang kanilang mga puso ay mas nagiging matatag. Ngunit habang sila ay naglalakad pabalik sa dampa, isang pamilyar na mukha ang nakita nilang naghihintay sa kanilang bakuran. Isang lalaking nakasuot ng barong ngunit may bakas ng pagpapakumbaba sa kanyang mukha. Si Roberto, ang dating pinakatiwalaang tauhan ni Van. Anong balita ang dala ni Roberto mula sa mundo ng mga Ledesma na tinalikuran na ni Van? At handa ba ang mag-asawa na harapin ang huling bahagi ng kanilang nakaraan para tuluyan ng makamit ang inaasam na kapayapaan? Sir Van, Ma'am Mira, ang boses ni Roberto ay tila isang pamilyar na himig mula sa isang mundong kinalimutan na ni Van. Ngunit sa pagkakataong ito, wala rito ang autoridad ng isang tauhan. Sa halip, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang at isang uri ng kalungkutan. Nakatayo siya sa tapat ng bakod na kawayan, hawak ang isang luma at kupas na leather briefcase. Ang parehong briefcase na ginamit ng ama ni Van nung nagsisimula pa lamang itong bumuo ng kanyang pangarap. Dahan-dahang lumapit si Van, habang si Mira naman ay nanatili sa likuran, mahigpit ang hawak sa laylayan ng damit ng kanyang asawa. Ang bawat hakbang ni Van sa damuhan ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang suot na mamahaling sapatos, kundi ang tsinelas na ipinahiram sa kanya ni Lola Itang. Roberto, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Van. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bakas ng pag-iingat. Tapos na ang lahat sa Maynila, hindi ba? Sir, narito po ako hindi para ibalik kayo sa kumpanya. Simula ni Roberto habang dahan-dahang binubuksan ang briefcase. Narito po ako para tuparin ang huling habilin ng inyong ama. Bago pa man lumala ang lahat, bago pa man malason ni Doña Consolacion ang kumpanya, may itinabi ang inyong papa na isang trust fund at isang titulo ng lupa. Hindi ito bahagi ng Ledesma Empire. Ito ay mga ari-ariang galing sa sariling pawis niya bago siya naging bilyonaryo. Inabot ni Roberto ang isang asul na folder. Ang lupang ito ay nasa kabilang bayan lang, sir. Isang simpleng farmhouse at ilang ektarya ng taniman ng niyog at kape. At ang trust fund? Nakapangalan ito kay Nathan Ledesma. Hindi ito pwedeng galawin ng gobyerno o ng sinumang abogado ng inyong ina dahil malinis ang pinagmulan nito. Natigilan si Van. Tiningnan niya ang mga dokumento, pagkatapos ay lumingon siya kay Mira. Nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang parehong pag-aalinlangan. Ang yaman ay naging lason sa kanilang buhay at ang makakita muli ng mga dokumentong legal ay tila isang paalala ng sakit. Van, mahinang tawag ni Mira. Hinawakan ni Van ang kamay ni Mira at hinarap si Roberto. Salamat, Roberto. Pero ayoko nang bumalik sa karangyaan. Sapat na sa akin ang buhay na mayroon kami rito. Sir, hindi po ito karangyaan. Ngumiti ng bahagya si Roberto. Ito po ay katarungan. Ang inyong ama ay nangarap na magkaroon kayo ng buhay na hindi kailangang dumanas ng dumi ng korporasyon. Ang farm na yon, doon po sana kayo ititira ng inyong papa bago siya pumanaw. It is a place of peace, not power. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig
ay ang mahinang paghampas ng mga dahon ng saging sa gilid ng dampa at ang malamyos na tawa ni Nathan na nilalaro ang isang tipaklong sa damuhan. Mira, bulong ni Van, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa asawa. Ano ang tingin mo? Hindi ito para sa atin. Para ito sa kinabukasan ni Nathan. Isang lugar kung saan pwedeng tumakbo ang anak natin nang walang takot. At kung saan pwedeng mamukadkad ang mga bulaklak na gusto mong itanim. Tumingin si Mira sa mga dokumento. Pagkatapos ay kay Van. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Ang Van na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang Ice King na nag-uutos, kundi ang lalaking humihingi ng kanyang pahintulot. Kung ito ang magbibigay sa atin ng tunay na katahimikan, Van, handa akong sumama sa iyo. Sagot ni Mira, isang matamis at mapayapang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, bago sila tuluyang magpahinga, naupo ang dalawa sa hagdanan ng dampa. Ang langit ay puno ng bituin, tila mga diamanteng walang presyo, ngunit mas maningning kaysa sa anumang alahas na naiwan sa Maynila. Inakbayan ni Van si Mira at dahan-dahang isinandal ng babae ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Mahal na mahal kita, Mira. Bulong ni Van. Ang kanyang hininga ay humahaplos sa buhok ng asawa. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na ako na mismo ang sumuko sa sarili ko noon. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, Van. Sagot ni Mira habang hinahawakan ang kamay ng lalaki. Ang kamay na ngayon ay may mga kalyo na, ngunit mas masarap hawakan kaysa dati. Ito ay tungkol sa pagtitiis at paghilom. At ngayon, sa wakas, nararamdaman ko na ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang regalo. Ang bawat haplos, ang bawat tingin, at ang bawat hininga nila ay puno ng kilig na hindi galing sa material na bagay, kundi sa lalim ng kanilang koneksyon. Ang distansya ng kanilang mga puso na dati ay tila langit at lupa, ngayon ay naglaho na. Sila ay dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng pagkaguho ng isang imperyo. Habang ang kandila sa loob ng dampa ay dahan-dahang nauubos, ang liwanag ng buwan ang naging saksi sa kanilang muling pagsumpa. Isang sumpa na hindi na mababasag ng yaman, ng pamilya, o ng anumang kasinungalingan. Ang bawat hininga ng hangin sa maliit na farm sa kabilang bayan ay tila isang himig ng paglaya. 6 na buwan na ang lumipas mula nang lisanin ni Mira at Van ang ingay ng San Isidro para manirahan sa lupang ipinamana ng ama ni Van. Dito, ang tanging maririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon ng kape sa ilalim ng init ng araw at ang masayang tawa ni Nathan habang hinahabol ang isang tutubi sa malawak na damuhan. Nakatayo si Van sa tapat ng isang maliit at payak na farmhouse na gawa sa maputing kahoy at semento. Nakasuot siya ng isang simpleng barong Tagalog na gawa sa telang pinya, ngunit wala itong mga mamahaling butones. Ang kanyang mga balikat ay mas malapad na ngayon, bakas ng bawat araw na pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw upang ihanda ang kanilang bagong tahanan. Pumasok si Mira mula sa likuran. Suot ang isang simpleng puting bestido na abot hanggang tuhod. Wala siyang suot na makeup, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maningning pa kaysa sa anumang diamanteng naiwan niya sa Maynila. Sa kanyang mga kamay ay isang kumpol ng mga sariwang bulaklak ng kape at sampagwita, ang kanyang bridal bouquet. Handa ka na ba, Mira? Mahinahong tanong ni Van. Ang kanyang boses ay puno ng pagsinta habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ng asawa. Higit pa sa handa, Van, sagot ni Mira. Dahil sa pagkakataong ito, hindi tayo nagpapakasal para sa kumpanya o para sa mata ng ibang tao. Nagpapakasal tayo dahil ito ang tinitibok ng ating mga puso. Ang kanilang kasal ay idinaos sa ilalim ng isang malaking puno ng nara sa gitna ng farm. Walang magarbong dekorasyon, walang mga reporter, at walang mga business partners na plastic ang mga ngiti. Ang tanging mga saksi ay si Lola Itang,
na ngayon ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang barot saya, si Roberto, at ang ilang mga magsasaka na naging kaibigan na ni Van sa loob ng ilang buwan. Nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata, binitiwan ni Van ang kamay ni Mira at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang singsing na gawa sa pilak, payak, at walang bato. Ngunit may nakaukit na petsa sa loob, ang araw kung kailan sila muling nagtagpo sa gitna ng ulan. Mira, simula ni Van, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa matinding emosyon. Sa loob ng 3 taon, naging bulag ako. Binigyan kita ng mansyon, pero hinayaan kitang makulong sa lungkot. Binigyan kita ng pangalan, pero hinayaan kitang mawalan ng dangal. Pero ngayon, sa harap ng Diyos at sa harap ng ating anak, ipinapangako ko. Hindi na ako magiging bilyonaryong naghahari-harian. Magiging asawa mo ako na handang magtanim, mag-ani, at manatili sa tabi mo kahit na ang tanging meron tayo ay ang isa't isa. I may not have the empire anymore, but with you and Nathan, I am the wealthiest man alive. Dahan-dahang isinuot ni Van ang singsing sa daliri ni Mira. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang asawa niya ay isang banal na bagay na kailanman ay hindi na niya papabayaan. Van, tugon ni Mira, ang mga luha ng kaligayahan ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Salamat sa pagpili sa amin. Salamat sa pagpapatunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang takot o yaman. Ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko, ang puso ko, at ang lahat ng bukas na darating. Sabay nating palalakihin si Nathan sa lupang ito, kung saan ang tanging batas ay ang pagmamahalan. Pagkatapos ng seremonya, kinuha ni Van si Nathan at binuhat ito. Ang bata ay tumawa at niyakap ang leeg ng kanyang ama, habang si Mira naman ay yumakap sa gilid ni Van. Doon, sa ilalim ng lilim ng Nara, nabuo ang isang larawan ng isang pamilyang dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matatag at mas dalisay. Sa di kalayuan, nakita ni Van ang isang lumang dokumento na nakapatong sa isang mesa, ang huling sulat mula sa abogado tungkol sa tuluyang pagbagsak ng kumpanya ni Doña Consolacion. Dahan-dahan itong nilipad ng hangin patungo sa damuhan, ngunit hindi na ito tiningnan ni Van. Para sa kanya, ang bawat papel, ang bawat titulo, at ang bawat bilyon ay wala ng halaga kumpara sa init ng yakap ni Mira at ang amoy ng kape sa kanilang paligid. Tara na sa loob, Van, aya ni Mira. Naghihintay na ang simpleng handa natin. Sandali lang, Mira, pigil ni Van. Dahan-dahang inilapit ni Van ang kanyang mukha kay Mira. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na hindi na mabilis o puno ng pagmamadali, kundi isang halik na tila nagsasabing sila ay ligtas na. Ang kilig na nadarama nila ay hindi galing sa isang eksena sa pelikula, kundi sa katotohanang sila ay tunay na malaya. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa likod ng mga bundok na nagpinta ng kulay ginto sa bawat sulok ng kanilang farm. Ito ang kanilang bagong simula. Isang simula na hindi na nakasulat sa mga business journals, kundi sa bawat patak ng pawis at bawat tawa na dadaloy sa kanilang bagong tahanan. Ngunit habang sila ay papasok sa bahay, isang tanong ang naiwan sa isip ni Mira. Pagkatapos ng lahat ng dusa, paano nga ba tunay na naghihilom ang isang pamilyang muntik ng mawasak ng yaman? 5 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga dahon na tinangay ng banayad na hangin mula sa mga puno ng kape sa farm ni Mira at Van. Ang lupang dati ay tigang at puno ng damo. Ngayon ay naging isang masaganang hardin na amoy sariwang ani at pag-asa. Sa gitna ng farm, ang kanilang farmhouse ay lalo pang gumanda. Hindi dahil sa mga mamahaling dekorasyon, kundi dahil sa mga muebles na mismong si Van ang gumawa mula sa mga itinumbang puno ng bagyo. Isang hapon, nakaupo si Van sa kanyang maliit na workshop sa silong ng bahay. Hawak niya ang isang pait. Dahan-dahang inuukit ang huling detalye
sa isang maliit na upuang gawa sa kahoy na para kay Nathan. Ang tunog ng pagtama ng martilyo sa kahoy ay tila isang maayos na musika na sumasabay sa huni ng mga ibon. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo at suit. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na t-shirt na may mantsa ng barnis at tsinelas na lumana ang swelas. Ngunit sa kanyang mukha, wala na ang mga kunot ng stress at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tunay na kapayapaan. "Daddy! Daddy! Look at what I found!" Ang sigaw ni Nathan, na ngayon ay isang masigla at matalinong 6 na taong gulang na batang lalaki, ang pumutol sa konsentrasyon ni Van. Tumakbo ang bata patungo sa kanyang ama. Bitbit ang isang maliit na pagong na nahanap niya sa sapa. Sumunod naman si Mira na may bitbit na pitsel ng malamig na katas ng kalamansi. "Dahan-dahan, Nathan, baka ka madapa." Paalala ni Mira. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at pagmamahal. Lumapit siya kay Van at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ng kanyang asawa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang sandali, muling bumalik ang lahat ng alaala ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit sa mansyon, ang paghihiwalay sa ulan, at ang muling pagbubuklod sa gitna ng kahirapan. "Kamusta ang trabaho, Van?" tanong ni Mira habang isinasali ng inumin sa isang baso. "Halos tapos na ito, Mira. Isang huling pagpapakinis na lang at pwede na itong gamitin ni Nathan sa pag-aaral niya bukas," sagot ni Van. "Alam mo, naisip ko lang, 5 taon na pala. 5 taon na tayong malaya." Nanatiling tahimik si Mira, nakatingin sa malayo kung saan ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel at ube. "Naalala mo pa ba sila, Van? Ang Maynila? Ang kumpanya? Minsan?" pag-amin ni Van. "Pero hindi bilang isang panghihinayang. Naaalala ko sila bilang isang babala, na ang lahat ng yaman sa mundo ay walang silbi kung ang puso mo ay bilanggo ng sarili mong kasakiman." Nitong nakaraang taon, nakatanggap si Van ng balita na ang kanyang ina, si Doña Consolacion, ay nasa loob pa rin ng isang pasilidad. Hindi na ito nakakaalala ng maayos, at sa bawat pagbisita ni Van, ang tanging binabanggit ng matanda ay ang kanyang mga nawalang alahas at ang mga shares ng kumpanya. Pinatawad na ni Van ang kanyang ina, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang bagong buhay. "Nakahinga na ako ng maluwag, Van," bulong ni Mira habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. "Wala na ang takot na baka isang araw ay bawiin sa akin ang lahat. Dito, ang tanging pag-aari natin ay ang pag-ibig na tayo mismo ang nagtanim." Sa bawat haplos ni Van sa kamay ni Mira, nararamdaman niya ang mga kalyo na simbolo ng kanilang pagsisikap. Hindi na ito ang mga kamay ng isang Ice King at ng isang Shadow Wife. Sila ay 2 taong naghilom sa isa't isa. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanila kung gaano sila katatag. Habang pinapanood nilang maglaro si Nathan sa ilalim ng papalubog na araw, naintindihan ni Van ang tunay na kahulugan ng pamana. Hindi ito ang mga bilyong piso o ang mga titulong ipinapangalan sa mga gusali. Ang tunay na pamana ay ang kakayahang pumili ng tama sa gitna ng mali, ang lakas na humingi ng tawad, at ang dambuhalang dusa na handang tiisin para sa kaligayahan ng pamilya. "Mahal kita, Mira, higit pa sa buhay ko," wika ni Van sa gitna ng katahimikan ng farm. "Mahal din kita, Van, ngayon, bukas, at sa lahat ng dapit hapong darating," sagot ni Mira. Ang gabi ay dahan-dahang bumaba sa San Isidro, dala ang lamig ng hangin at ang amoy ng mga bulaklak. Ang farmhouse ni Mira at Van ay tila isang munting bituin sa gitna ng kadiliman. Isang tahanan na itinayo, hindi sa ginto, kundi sa katotohanan, kapatawaran, at walang hanggang pag-ibig. Dito nagtatapos ang kwento ni Mira at Van, hindi sa isang palasyo, kundi sa isang lupang pinayaman ng kanilang sariling mga luha at pawis. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pinakamalaking yaman
ay ang makitang mahimbing na natutulog ang iyong mahal sa buhay ng may kapayapaan sa puso.